totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Unang hirit. Okay. So, anong grounds ba't kailangan ma-impeach itong si Ombudsman Gutierrez? Anong nakita niyo dun, Kong? Well, yung grounds doon sa complaint, kasi magre-rely kami sa dalawang complaint. Oo. Yun yung Euro General case. Oo nga. Yun yung ZTE-NBE deal. Okay. Yun yung fertilizer 720 million scam. Yung Pistanyo. At yung mga iba pa. So, yung sinasabi dun sa complaint, Iga, na inupuan niya. Pero Inupuan niya paano yun. ngayon? Like yung sa Eurojournals, may action na sila. O, pero 4 na taon yan. Ganun ba? Okay. Okay. At so dito, ito ba ngayong linggo, dire-diretso na yun, o meron pa siya kasing karapatan na mag-file ng motion, di ba? Sa Supreme Court, 15 days yun, automatic yun. So, paano hihintayin uli yung motion for reconsideration o ang Kamara, dire-diretso na kayo dyan? Well, mag-uusap kami bukas ng mga senior members of the committee at pag-uusapan namin kung ano rin yung, kung kailan namin isi-set yung hearing. Okay. Kasi alam mo, Iga, naghintay na kami dito ng 5 buwan. Oo nga eh. At saka yung, pag sinabi natin judicial courtesy, binigay namin rin namin lahat ng courtesy sa Supreme Court. Oo. At para maghintay pa ng another parang motion for recon na tingin ko tingin ko personally parang dilatory tactic na lang yan eh. Okay. Kasi pa sa 5 buwan, Igan, siguro naman talagang pinag-isipan itong desisyon na to. Okay. Kung teka lang, nasa linya po natin si Atty. Butch Diaz, abogado ni Ombudsman Mercedes Gutierrez. Atty. Diaz, good morning. Good morning po. Anong plano po ni Ombudsman dito sa impeachment complaint ngayon na nasa Kongreso na po? Well, ang binabalak po namin mag-file ng motion for Motion? reconsideration sa Korte Suprema Aha. dahil lang sa kung totoo yung sinasabi doon sa report, hindi naman unanimous yung Supreme Court. In fact, 5 doon sa mga maestrado ng Korte Suprema sumang-ayon sa aming petition. So, there is a basis to file a motion for reconsideration. In So fact, baka magbago ipituloy pa naman desisyon? I'm sorry? Baka magbago pa yung isip ng ibang maestrado? Yun ang sinasabi namin. Kaya medyo natutuwa naman kami na meron 5 sumang-ayon sa amin. At 7 lang, in fact, ang kumatig sa kabila. No? Aha. So, sabi namin, no, ang ibig sabihin lang nun is we have raised substantial and difficult questions of law that there is not even any unanimity among the Supreme Court justices. Anong immediate reaction dito ni Ombudsman Atty. Diaz? Siyempre, nalungkot si Ombudsman Gutierrez, no? Oo. Dahil umaasa kami nga na sana kinatigan kami ng majority ng Korte Suprema. Okay. Dahil sabi niya sa amin nga, alam mo, pagka tuloy itong impeachment, wala na akong gagawin kung hindi tupagin itong impeachment na ito. Paano naman yung mga kaso na dinidecide namin? Of course, nakikita naman hindi nakikita ng karamihan sa atin na marami naman silang Nagtatrabaho. mga desisyon at tama naman. At gaya nga nung nasabi mo, yung sa Euro Generals, tumagal yan dahil nag-motion for reconsideration naman yung mga general na yan. Pero ganun pa man, yung kanyang desisyon, isilang ayunan niya yung kanyang suspension itong mga general na to. So, Opo. tama naman yung mga ginagawa niya. Okay. Atty. Diaz, maraming salamat po. Opo. Atty. Butch Diaz po, abogado ni Ombudsman Mercedes Gutierrez. May pag-asa pa raw, Kong. Bilang huling paksa, may pag-asa pa raw yung kanilang motion. Ano ba yung 5-7, di ba? 5-7 ba? Anong nangyari kasi doon, Igan? 7 yung kumatig sa Kamara, 5 yung kumalaban, 2 yung majority rin, ha? Okay. Yung 2, sang-ayon sila sa poder ng Kongreso, pero sabi nila hindi 2, isang complaint lang. Isang So, ibig complaint sabihin lumalabas dyan na talagang siyam. So, Siyam 9-5, siyam yung naniniwala na may poder. At saka, Okay. Igan, ang importante dito, yung kapangyarihan natin, hindi naman namin to eh. Kapangyarihan ng taong bayan Ng tao. na to. At si Ombudsman Gutierrez, dapat talagang, dito talaga siya, she should face the music. Okay. Kong, maraming salamat, Congressman Neil Tupas Jr. po, Chairman ng House Committee on Justice. At yan po ating talakayan ngayong araw na ito. Magbabalik po ang unang hearing. Unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Unang hirit. Masasarap ang inyong mga
paboritong ulam kung may tamang asim ng Silver Swan sukang puti. Mabango, swabe sa lalamunan at hindi masangsang sa ilong. Silver Swan sukang puti, tamang asim. Hindi porket sikat ay masarap. Subukan at tikman nang malaman ang kaibahan. Select Soy Sauce. Toyo pa lang, ulam na. Saan ka pa? Manufactured and distributed by Essential Manufacturing. Hindi siya ang saya-saya. Alright. Uy, nagugulat na naman ako dito sa Unang Hirit. Good morning once again mga kapuso. Nagbabalik tayo ngayon dito sa HMR Envirocycle Incorporated sa Santa Rosa, Laguna. Yes, at kanina pinakita natin yung mga e-waste na nire-recycle. Pero one way of recycling din, ito yung nangyayari sa atin tabi. Ito yung pag-shred ng mga materials na hindi na nga pwedeng i-recycle na as parang, as computers, na gagawin ulit na computers. So, Katulad ng plastic. plastic, Sabihin yes. natin yung mga VHS tapes na usually wala na masyado gumagamit yan dahil, well, we are in the new generation, new age, we use DVDs, we use Yes. CDs, we actually use MP3 already. Ano? Correct. So sa inyo po, mailalagay yan, no problem, kasi every first Friday and every first Sunday Yes. ng SM Malls nationwide, nandyan po ang mga HMR stalls sa parking lot. Yes. Okay? First And Friday, also- first Sunday, SM Malls. Pwede nyo dalhin kahit anong appliance yan. Basta't gumagamit ng electricity, you name it. TV, electric fan, Gadgets, gadget, also. whatever. At pwede kayong kumita pa. Yes, dahil meron silang mga specific prices for specific appliances or gadgets. Siyempre, i-assess muna nila kung ano yung klaseng, kung gumagana. Yeah. Kahit hindi gumagana, pwede nyo pa rin ibenta. Yes, kung meron silang mga questions, pwede lang tawagan itong number nito, 520-8618-219. Alright, magbabalik po ang Hiling-Hirit! Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Bangulakan. Ang ibig mo ba sabihin, etong Unang hirit, ang saya-saya. Sa mga panahon ng ating kalikasan at kapaligiran ay nanganganib, may mga ordinaryong tao at kababayan tayo na nagsisilbing bayani sa munti nilang paraan. Siyempre, tulad ng ating bisita ngayon, ang kanyang inspiring na kontribusyon sa ating kalikasan, mapapanood niyo po, narito po. Pagdating sa pangangalaga sa inang kalikasan, ang Worldwide Fund for Nature o WWF ay tunay na maaasahan. Itinatag noong 1961 at ngayon nag-ooperate sa mahigit 100 bansa, kabilang ang Pilipinas. Isa silang international conservation organization na may layuning maihinto at mabaligtad ang lagay ng nanganganib na kapaligiran at likas yaman laban sa lokal na pang-aabuso, polusyon at climate change. Si A.G. Sanyo, isang Filipino artist, ay ipinagmamalaki ng WWF dahil sa kanyang natatanging kontribusyon para sa kalikasan. Isa kasi siyang Dolphin Crusader na ang misyon ay magpinta ng mga larawang may mensahe laban sa pagkitil at illegal trade ng nasabing marine species. Dati siyang landscape artist, commercial photographer at may malaking sweldo sa isang international cruise ship. Pero tinalikuran niya ito sa ngalan ng kanyang advokasya. Sa tulong ng kanyang malikhaing imahinasyon ay nagpipinta siya ng mga mural ng dolphin sa iba't ibang panig ng bansa kung saan libo-libo na ang tumugon at nakiisa. Noong isang taon, 23,000 dolphins na ang kanyang naipinta mula Abril hanggang Disyembre. Sinisimbolo raw nito ang bilang ng napapatay na dolphin sa isang partikular na bansa sa Asia taon-taon. Patuloy daw niyang gagawin ito hanggat makakaya niya at isa sa mga pangarap niya ay ipinta ang dolphin mural sa Mir Space Station sa May Kalawakan. time pinapalitan nila. Yes! At syempre, live po natin makakasama si A.G. Sanyo na bibigyan ng parangal ng Worldwide Fund for Nature. Narito din po si Mr. Joel Palma, VP for Conservation Programs ng World Wildlife Fund Philippines, together with Mr. Greg Yan, Information and Communications Officer ng WWF. Congratulations, first of all. Oo nga, congratulations, AG. Grabe yung ginawa mo. That's devotion talaga. That's for your cause. Why that in particular?
Kasi po nabalitaan ko po na mahigit 23,000 dolphins po ang pinapatay every year. in Slaughter Japan. talaga, yeah, that's right. And initially I wanted to pay tribute to these creatures. That was the initial intention, just to pay tribute to them. Ilan na ang murals na nagawa ni AG? Hindi ko na po mabilang pero mga lampas 130 walls na po. Wow, ang dami na talaga. Philippines, Oo nga. nakakalap yan. So, Yeah. Mare, wala nang patumpik-tumpik pa. Ito na ang award kay AG Sanyo. Yan, mula sa WWF Philippines. So, AG, ano ang mensahe mo sa mga nagnanais na gawin din ang ginagawa mo? To have a cause. Palagay ko po hindi nadadaan sa payo yung mga advocacy na ito. It's up to the people to be sensitive enough to know what they need to do for the environment. Kasi po nakikita naman po sa kapaligiran kung yung mga nangyayari, mga effects ng gawain ng tao. So it's up to the people to know and realize what they need to do for the environment. Para kumilos sila. First of Yes. all, I think is awareness. It's very important. So, maraming salamat, AG. Congratulations again. And thank you, sir. Thank you. Thank you very Salamat much. po. Salamat sa pupunta niyo. Ayan mga kapuso, isa lang po ang ating mundo, isa lang ang ating planeta. Kaya dapat natin itong pag-ingatan kahit sa mga munti nating paraan. Ayan mga kapuso. Dolphins love freedom. Yes, that's right. Diyan po kayo, balik agad ang unang hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangbulakan.